Grabe kayo mga tol. Natyagaan yung panoorin yung hearing ni Alan Peter Cayetano at ni Marco Beta. Ako, natutulog lang ako. Relax na relax ako dito sa bahay, mga tol. Pero pa-jab-jab ako sa pagbabasa ng mga balita. Tapos share ko kagad sa profile ko, no? At yan ang pag-uusapan natin. Di ko kayang panoorin, mga tol. Grabe naman panluloko kasi ang ginagawa nung committee na yon sa Roswela, no? Tawag nga po doon bogus hearing ni Alan Peter Cayetano ng majority block po ngayon. At isa sa mga nakakatawang alegasyon nila, dinamay pati si retired general, ngayon general manager, Nicolas Torre III. At kung sino-sino pang mga individual na alam naman natin ang naratibo, ay naghahanap ng pananagutan para sa mga Duterte, particular kay Sara Duterte, pinagdadamay nila, mga kongresista, mga senador, anak ng teteng na yan. Pero eto nga, si General Nicolas Torre, isa sa mga dinamay nila, yun po dito sa balita ng Brigada News FM Manila, na hinango doon sa bogus hearing na yon kanina, na ngayon ay suspended until further notice. Isiniwalat din ng isang nagpakilalang ex-marine na si Benny Buluntante na di umano niligawan daw sila na wag nang magsalita. Isa na umano ito ang isang dating General Nick Torre. Nadamay pa si General Nicolas Torre, mga tol. Pero malamang sa malamang, mga tol, yung ginawa ng Blue Ribbon Committee hearing na yan na illegal kanina, magdudulot doon sa mga resource person ng panibago na namang kakaharaping kaso. Kasi illegal po yung hearing, nagsalita po sila ng mga mapanirang puri sa iba't ibang personalidad, kaya wala pong tinatawag na immunity yan, no? Kasi hindi official business ng committee kung saan sila nagsasalita. Kaya ang nakikita ko diyan, panibagong kaso na naman, malamang sa malamang. Pero ang hindi nakakalimutan, ang hindi nakikita ng publiko ngayon na masyadong hindi na pag-usapan, ito, banggitin ko lamang. Ito po yung big fish na binabanggit ni Secretary Vince Dizon, no? Ang mag-asawang si Curly at Sara Diskaya na pinagpipilitan ni Senador Rodante Marcoleta na mailagay sa Witness Protection Program or bilang state witness ay finally sinampahan na po ng kasong graft at malversation sa Clerk of Court ng Malolos, no? Yan, basahin po natin yung balita kaugnay po niyan. Ayon po sa ABS-CBN News, breaking, sinampahan ng reklamong graft at malversation sa Clerk of Court ng Malolos ang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Kasama sa reklamo ang ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office na sina Merge Haron C. Laus, Bryce Erickson D. Hernandez, JP Mendoza, Ernesto C. Galang, Norberto D. Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito C. Mendoza, and Floraline Y. Simbulan. Dawit din sa reklamo sina Maria Roma, Angeline D. Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Kaya yan, mga tol, si Sara Diskaya, nakakulong naman po ito sa BJMP sa Visayas Region. Samantala, ito pong si Curly Diskaya, nakakulong po ito sa kustodiya ng Senado dahil na-contempt po ito nung nagsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing ang Senado ng opisyal, hindi po katulad kanina na sa Roswela. Kaya ang inaasahan po natin dito ay sooner or later lalabasan po ng warrant of arrest, particular si Curly Diskaya. At kapag nilabasan na po yan ng warrant of arrest, ang kanyang kustodiya mapupunta na po kung saan siya i-commit ng korte. No? Paano yan? Rodante Marcoleta, yung pinoprotektahan mo, kinasuhan na. Ngayon, balik po tayo dito sa napakaraming alegasyon na nangyari kanina. At hindi ko kayang panoorin yan, mga tol. Kaya tumitingin-tingin lang ako sa mga balita, tapos isi-share ko sa profile natin para kahit paano naman mapag-usapan natin. Pagka nanood kasi ako dyan, parang niloloko ko lang ang sarili ko. Alam ko naman kung ano yung mga sitwasyon dahil nakatutok talaga tayo dito. Itong mga pinagsasasabi ng mga
retired ex-Marines po na ito ay malamang sa malamang lahat po kasinungalingan. Kung meron mang katotohanan kakaunti, saka nakakapagtaka, di ba? Puro kalaban lamang nila ang tinarget nila. Nakalimutan pa nilang alisin yung isang parte o dalawang parte ng affidavit nila ngayon kakampi nila. Sino yung tinutukoy po natin? Si Senator Mark Villar, kasama sa sinasabi nilang tumanggap daw po ng maleta, at saka si Senator Loren Legarda, kasama sa hinatiran daw po nila ng maleta. Pero ayon sa mga bubuwit, kasi yung panoorin, tinitingnan ko yung mga post usually nung mga kasamahan nating content creator, at doon nga binabanggit nila na hindi daw po binanggit yung pangalan ni Mark Villar at Loren Legarda doon sa aktual na pagtatanong kanina dyan sa Roswela Committee nitong si Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano. O, isa-isahin natin mga tala, nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo ito. Basta i-deliver lang natin yung mga impormasyon na sinabi nila, pero I suggest wag nyong paniwalaan kasi talagang napakalaking kasinungalingan lamang po yung nangyayari na paghahayag po nila ng pananalita kanina diyan po sa Zarzuela hearing na ginawa na yan. O, ito ayon po sa Inquirer.net, nag-deliver kay Tito Soto at Erwin Tulfo. 2 of the 18 ex-Marines claim they delivered suitcases of cash to Senators Vicente Soto and Erwin Tulfo. Mabigat sa atin to dahil pinaniniwalaan natin yung Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, magpartner talaga yan si Senator Tito at Soto at Senator Lacson, banat nitong si Alan Peter Cayetano. Na alam natin, paninira na lamang po ito, mga tol. Kakaiba. Tapos, dinagdagan pa yan, mga tol, ng pag-aakusa kay Senator Erwin Tulfo na siya daw po ay sangkot sa human trafficking at namimili ng mga babae. Alam niyo, kung noong panahon pa, sabihin natin na babaero si Erwin Tulfo, maniniwala pa ako sa inyo eh. Kasi inamin naman yun ni Senator Erwin Tulfo. Marami siyang anak sa iba't ibang babae. In fact, sa naging pagdinig ng confirmation niya sana bilang Department of Social Welfare Secretary, ay sinabi niya nga yan at inamin niya na nung bata-bata pa siya, nagkaganyan ang kanyang pagkatao pero hindi naman yan dinidefine yung kanyang responsibilidad sa kasalukuyan. In fact, ang sinasabi pa nga ng iba, napaka maayos na ama nitong si Erwin Tulfo sa kabila ng marami siyang anak sa iba't ibang babae. Pero alam niyo kung bakit marahil binanggit ito ng mga Marines po na ito. Sa aking espekulasyon lamang, this is my opinion, ano? And I am not saying na totoo po itong sasabihin ko, pero ito naman ay nakabase sa facts, no? Sino po ba ang sinasabi na kumumbinse dito po sa mga Marines po na ito, no? Dito po sa balita ng DWAR Abante Radio, nakalagay po ang mga sumusunod. Dating Congressman Mike Defensor, pinasabpina ng NBI at isa pang naiuugnay sa 18 ex-Marines kaugnay ng alok na tig 5 milyong piso para tumistigo sa Senado sa issue ng flood control scandal. Muli pong bubuksan ngayon ng NBI ang usapin hinggil dito sa pagtestigo ng mga Marines po na ito. At kung paniniwalaan po natin ngayon itong balita ng DWAR Abante Radio, tinuturo si Mike Defensor na nasa likod ng pangungumbinsi dito sa mga nagpapakilalang 18 ex-Marines. At dagdag pa sa balita na yan, mula po sa DZMM Teleradyo, muling binuksan ng NBI ang investigasyon sa binansagang 18 Marines matapos lumantad na inalok umano ang mga ito ng nasa 5 million pesos para tumistigo sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may kamag-anak ang isa sa 18 Marines ang nagdetalye sa kanila ng mga impormasyon, si ex-representative Mike Defensor ang nag-alok ng pera. Ipatatawag ng NBI sina Defensor at ang itinuturong miyembro ng 18 Marines para makakuha ng kanilang pahayag. At balik tayo doon sa pinapakalat ng 18 ex-Marines, ano? Ito po.
Si Erwin Tulfo daw po, Senador Erwin Tulfo na ngayon ay Blue Ribbon Committee Chair, sangkot umano sa human trafficking at namimili ng mga babae. Which is, kung i-compare natin sa facts, sa mga nangyari sa nakalipas na panahon, parang mas tumutukoy po ito dito kay Mike Defensor. Kung matatandaan po ninyo, noong April 21, 2026, ni-raid po ng NBI ang isang KTV dito po sa amin sa Pasig City sa Julio Vargas. At ito po ay di umano'y sangkot ang asawa ni Mike Defensor at ang kanyang anak, si Julie Defensor at saka si, sana hindi ako magkamali sa pangalan ng pagkakaalala ko, Miguel Gabriel Defensor. Ano? At kinalaunan, sinasabi ng NBI na maaaring masampahan din ng kaso itong si Mike Defensor. Ang mga kadahilanan ay sila po ang nagmamay-ari ng nabanggit na lugar kasama yung Blue Hotel yata ang tawag doon, yung Chicago KTV saka Blue Hotel magkatabi at pugad po ito ng human trafficking at prostitution. Kaya parang yung akusasyon kay Mike Defensor at sa kanyang mag-ina ay ibinabato nila bigla ngayon dito kay Erwin Tulfo. Uulitin ko mga tol, hindi ko po sinasabing malinis ang pagkatao ni Senator Erwin Tulfo pagdating po sa babae sa nakalipas po na panahon. Siya mismo ang umamin na marami po siyang naging anak sa iba't ibang babae. Pero hindi po ibig sabihin nun ang responsibilidad niya bilang ama ay kanyang pinabayaan at higit sa lahat, ang responsibilidad niya bilang public servant ay kanyang pinabayaan o hindi tinutupad ng maayos dahil po sa kanyang naging buhay. Hindi po ako naniniwala doon. Ngayon, ano pa ang mga kaugnay na issue, no? Na nangyari diyan po sa Sarsuela na yan bago natin puntahan yung mga partikular na kung sino-sino yung mga iba pang inakusahan. Ang majority block po sa pamumuno ngayon nito pong si Acting Senate President, President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian, ay nagpalabas po sila ng statement kanina. Tinawag po nila itong APC bogus hearing. Alam naman po natin na ang APC ay tumutukoy kay Alan Peter Cayetano. Ipatranslate ko lamang po kay ChatGPT para sa Tagalog ko na lamang po babasahin. New Senate Majority Statement. APC bogus hearing. Side by side Nasa kaliwang screen ko na hindi nyo nakikita ang translation in Tagalog at ito pong blue na nakikita ninyo ang English. Bagong pahayag ng mayorya sa Senado ukol sa APC bogus hearing. The Filipino people deserve senators who show up for work, not for drama. Karapat-dapat ang mamamayang Pilipino sa mga senador na pumapasok upang magtrabaho, hindi upang gumawa ng drama. The Senate's mandate is to uphold the Constitution, check abuses, and pass laws for the people's welfare. Ang mandato ng Senado ay itaguyod ang konstitusyon, bantayan ang mga pang-aabuso, at gumawa ng mga batas para sa kapakanan ng mamamayan. We urge our colleagues to abandon this bogus hearing, respect the rules, decorum, and the duly constituted leadership of the Senate. Hinihikayat namin ang aming mga kasamahan na itigil ang umano'y peking pagdinig, o rather, na itigil ang peking pagdinig, igalang ang mga patakaran, ang quorum, at ang lehitimong pamunuan ng Senado. They have refused to attend legitimately called sessions. Now, they are grandstanding in an unofficial and unauthorized gathering. Tumanggi sila dumalo sa mga sesyong legal na ipinatawag. Ngayon, gumagawa sila ng eksena sa isang hindi opisyal at hindi otorisadong pagtitipon. What an insult to the institution and to the Filipino people who pay for every minute of this circus with their hard-earned taxes. Isa itong malaking paglapastangan sa institusyon at sa mamamayang Pilipino na nagbabayad ng bawat minutong ginugugol sa circus na ito gamit ang kanilang pinaghirapang buwis. Even worse,
They are reportedly threatening Senate employees with cases if they are not obeyed. Mas masahol pa, may mga ulat na tinatakot nila ang mga empleyado ng Senado ng mga kaso kung hindi sila susunod. These are civil servants who are simply trying to do their jobs in accordance with the law and the duly constituted leadership of the Senate. Ang mga ito ay mga lingkod bayan na ginagawa lamang ang kanilang tungkulin alinsunod sa batas at sa lehitimong pamunuan ng Senado. As pointed out by Acting Senate President Sherwin Gatchalian earlier today, there are no official Senate hearings scheduled for this morning, and that any so-called hearing convened by Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Padilla, and Marcoleta has no basis in the rules, calendar, or authority of the Senate. Tulad ng sinasabi ng gumaganap na Senate President na si Sherwin Gatchalian kanina, walang naka-schedule na opisyal na pagdinig ng Senado ngayong umaga. At anumang itinatawag na hearing na pinangungunahan ni Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla at Rodante Marcoleta ay walang batayan sa mga alituntunin, kalendaryo o otoridad ng Senado. Ang nakikita natin ay isang lantad na pag-agaw ng kapangyarihan na binihisan lamang ng mga salitang investigasyon at oversight. Wala itong ibang layunin kundi magsilbing pansariling palabas upang mapanatili o manatili sa mga posisyong nawala na sa kanila sa pamamagitan ng isang balido at konstitusyonal na reorganisasyon ng Senado. Sa halip na makilahok sa mga regular na sesyon at magtrabaho sa mga batas na makapagpapababa ng presyo ng bilihin, makalilikha ng trabaho, makaproprotekta sa mga magsasaka, manggagawa at mahihirap na pamilya, pinili nilang sayangin ang pondo at oras ng bayan upang isulong ang kanilang sariling agendang pampolitika. Hindi deserve ng taong bayan ang ginagawa nyo. Deserve ng nagpapasweldo sa atin ang trabaho, hindi drama. O yan po ang pahayag ng majority sa pangunguna po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kaugnay po sa tinawag nilang bogus hearing na nangyari po kanina. Pero ano ba yung mga pangyayari sa bogus hearing na yan? Sige, balikan po natin unti-unti. Si Senator Tito Soto, itinangging tumanggap ng maleta mula sa ex-Marine. Sabi niya nga po, hindi po yan kapatol-patol, no? Huwag kayong patol ng patol, sabi niya. Itinanggi ni Senator Tito Soto ang alegasyong tumanggap umano siya ng 5 maleta noong 2024 mula sa mga di umano'y bodyguard ni dating Representative Saldico. Ayon kay Soto, hindi niya bibigyan ng bigat ang paratang dahil hindi siya senador mula 2022 hanggang 2025. OMG! Noon pa yan sinabi ko, I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. Kaya talagang basag itong testimonya ng mga nagpapakilalang ex-Marines po na ito eh. Idadamay nila si Tito Soto, hindi pa naman ito senador. Anong magiging impluwensya ni Tito Soto kung hindi siya senador? Paano siya makaka-impluwensya sa budget? Kasama na rin siyempre yung akusasyon kay Leila de Lima na hindi pa naman po siya kongresista nung mga panahong iyon. Tapos bumanat pa itong si Marcoleta, mga tol, na sinasabing marami daw pong bayarang media, no? Diyan po sa Senado. Kaya nagsalita na po ang Presidential Task Force on Media Security. Dito po sa kanilang inilabas na pahayag, ipatagalog po natin muli kay ChatGPT, babasahin ko po sa inyo mga tol. Presidential Task Force on Media Security press release ngayon pong June 4, 2026. Tungkol sa mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta laban sa mga mamamahayag. Sa dami-dami ng kakalabanin mo, Marcoleta, mga media personnel pa. Dapat binanatan mo na lamang ang mga kapwa mo politiko. Mag-aakusa ka ng bayaran sila. Dapat inilalabas mo ang ebidensya o sabi nga dito, mag-public apology ka. Ipinapahayag ng Presidential Task Force on Media Security ang pagkabahala nito sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na ang ilang miyembro ng media, partikular ang mga nagko-cover sa Senado ng Pilipinas, ay mga bayaran o binabayaran upang magsagawa ng mga pag-atake o paninira.
ang ganitong pahayag ay hindi lamang walang sapat na batayan, kundi nagdudulot din ng seryosong banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na gumaganap ng mahalagang papel sa ating demokrasya. Sa isang pagpupulong sa Senado noong Hunyo 4, sinabi ni Senador Marcoleta, kayo pong mga partisipan sa media, marami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko sa inyo ito, mayroon po bang magsasalita para sa kanila na tumutukoy sa iba pang miyembro ng Senado? Ang ganitong malawakang akusasyon ay nakakasira sa kredibilidad ng media at maaaring maglantad sa mga mamamahayag sa posibleng panganib. Tungkulin ng mga mamamahayag na mag-ulat ng tumpak at walang kinikilingan at mahalagang igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang mga tagapagbantay ng pananagutan at katotohanan. Si Senador Marcoleta, na matagal nang nagsusulong ng pananagutan, ay dapat sumunod sa mga prinsipyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang mga paratang o kaya'y bawiin ang kanyang mga pahayag at humingi ng paumanhin sa mga mamamahayag na maaaring mali niyang naparatangan. Ang paggamit ng mapanirang pananalita laban sa media ay hindi nakatutulong sa maayos na talakayan. Sa halip, nilalagay nito sa panganib ang pundasyon ng demokratikong proseso sa pamamagitan ng pagtatakang impluwensyahan ang opinyon ng publiko laban sa mga taong may tungkuling panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Muling pinagtitibay ng PTFOMS ang panawagan nito para sa paggalang sa mga mamamahayag at binibigyang diin ang anumang kritisismo laban sa media tulad ng iba pang usaping pampubliko ay dapat nakabatay sa mga napatutunayang katotohanan. Sa ganitong paraan lamang natin masisiguro ang isang ligtas at maunlad na kapaligiran para sa kalayaan sa pamamahayag, isang mahalagang haligi ng ating demokratikong lipunan. Yan po ang pahayag ng Presidential Task Force on Media Security. Sila po ay nananawagan kay Senador Rodante Marcoleta na ilabas ang mga ebidensya ng kanyang akusasyon or humingi ng paumanhin sa mga tinatawag niyang bayaran. Tingnan natin kung ano ang magiging tugon dyan kinalaunan nitong si Rodante Marcoleta. At kaugnay naman po ng akusasyon nito pong 18 ex-Marines kay dating Senador Antonio Trillanes, muli pong itinanggihan ni Trillanes. Dito po sa balita ng GMA News, former Senator Antonio Trillanes Deport categorically denied allegations by 18 ex-Marines that he received money from former Representative Saldico. He also pointed out to the denial issued by the International Criminal Court, saying the ICC has also made a statement denying they received money from me or any other person in relation to the cases here in the Philippines. Biruin mo, pati ICC idadamay. Kasi alam naman natin na kaya nila dinadamay ang ICC mga tol dahil nakakulong na ngayon doon si Rodrigo Duterte at haharap sa paglilitis kinalaunan. No? At ang malaking katanungan din sa akin ngayon dito, makakadagdag kaya ito sa mga kasong kinakaharap ng 18 ex-Marines po na ito at tina-attorney Levy Balicod kasi nauna na silang sinampahan ng mga personalidad na atin pong binanggit katulad ni Trillanes. Tandaan po natin, yung nangyaring hearing kanina ay bogus hearing kung tawagin ng majority. That was unofficial, hindi po yun protected ng mandato nila bilang senador, kaya lahat ng mga nag-transpired po doon at ito ay in-stream nila sa social media, I believe this is my ordinary opinion lamang, pwede pong maging basihan para po muling magsampa ng kasong cyber libel ito pong si dating Senador Trillanes at iba pang mga personalidad na kanila pong binanggit sa paninira sa hearing po na yan. At eto naman si Pia Cayetano, maingay ngayon. Baka naghahanap lang ng kamusta ito, mga kapwa senador dyan sa mga kapwa niya senador dyan sa Senado ngayon. Ha? Majority, kamustahin nyo naman itong si Pia Cayetano. Baka kailangan lang kamustahin para hindi na umiyak. Ha? Baka umiyak na naman eh. Pero dito sa balita ng 1PH, binanatan ni Senator Pia Cayetano ang new majority sa ilalim ng pamumuno ni Sherwin Gatchalian matapos tawaging bogus hearing ang Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, June 4, na pinangunahan ng Cayetano Block.
ayon kay Senator Pia Cayetano, malinaw sa rules na kailangang ihalal ng majority vote ng lahat ng miyembro ang mga opisyal ng Senado. Indeed. Yung Blue Ribbon Committee, inihalal kahapon ng majority. At ang chairman nun, hindi na ikaw, Pia Cayetano. Ang chairman nun ay si Erwin Tulfo. Anyway, lagpasan na natin yan. Tapos binanggit na natin kanina to, suspended until further notice ang Cayetano Blacks Flood Control Probe. Alam naman natin mga tol, kahit ulit-ulitin nila yon, wala yun magiging visa. Wala nga silang kasama kanina na staff ng Blue Ribbon Committee. Ang mga nandoon, mga staff lang mismo ng mga senador na ito. No, paano magiging official ang proceedings? Even ang YouTube channel at Facebook page ng Senate of the Philippines, hindi ni live stream yung kanilang hearing. Kaya wala talagang record. Lahat ng mga sinabi nila doon, hindi pasok sa official record ng Senate of the Philippines. At syempre, ito na ngayon yung kumpletong listahan na mga pinagbabanggit na mambabatas ng 18 Marines po na ito. Sabi po dito, ito ang mga mambabatas na umano'y pinadala ng mali-maletang may pera ayon sa 18 Marines. Tingnan nyo mga tol yung composition na lahat po ito binira si Sara Duterte sa nangyaring pagdinig either sa budget at sa impeachment process diyan po sa House of Representatives. Si former Representative Franz Castro at former Representative Arlene Brosas, kung babalikan po natin ang nakaraan, sila yung partikular na kongresista na nagbulgar na in 19 days, meron daw pong 125 million pesos confidential funds na ginasta itong na naubos sa loob lamang ng 19 days itong Office of the Vice President sa pamumuno nitong si Sara Duterte. O baka magtaka kayo, bakit 19 days yung binanggit mo? Kasi yun yung impormasyon na una po nilang nakalap. Pero during budget deliberation sa plenaryo, ang noon ay nagtatanggol sa budget ng OBP na si noon ay kongresistang Estela Quimbo, umamin. Hindi po 19 days. 11 days lamang. Nasyak ang lahat. No? 11 days pala na gastos ang 125 million pesos confidential funds. Kaya anong ina-expect natin? Kasama sa sinisiraan ngayon ng 18 ex-Marines. Si Representative Leila de Lima, kasama kasi naging kongresista na siya ngayon. No? At kasama po siya sa talagang naggawa ng mga tamang pamamaraan. I should say, naging bahagi ng proseso ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte diyan po sa House of Representatives. Kaya dinamay na siya rito. Pero kung babalikan po natin, hindi pa po siya kongresista noong 2022 hanggang 2025. In fact, sa 2022 and the early months of 2023, nakakulong pa itong si Leila de Lima dahil po sa mga trump-up charges na ipinail sa kanya ng Duterte administration. 3 po ito. Puro may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At lahat po yan, napawalang sala si Leila de Lima. Kaya ang hirap pong paniwalaan talaga ng sinasabi nila na sangkot din si Leila de Lima. At alam din naman natin na si Congressman Sandro Marcos, kaya nila binabanatan dahil napaka-outspoken na rin po nito laban sa mga Duterte. At naging maugong na nung una, siya pa nga ang pumirma doon sa 215 na kongresista last 2025 kung saan unang inimpeach ng House of Representatives itong si Sara Duterte. At napabalita din na ngayong 2026, si Congressman Sandro Marcos din ang nanguna para makakalap ng mahigit sa 200 pirma mula sa mga kongresista para paboran ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Nakikita niyo yung motivations mga tol? Lahat ng mga binabanggit ng pangalan so far na pinapaliwanag ko sa inyo ay may kaugnayan sa impeachment laban kay Sara Duterte. Si Congressman Terry Ridon, si Congressman Jerby Luistro, si Congressman Benny Abante, Congressman Adjong, Congressman Alvarez, Congressman Ace Barbers, Chua, Dan Fernandez, Garin, Raul Manuel, Stella Quimbo, lahat sila may kaugnayan kung bakit kumakaharap si Sara Duterte
sa impeachment ngayon, either sa budgetary hearing or budget hearing o doon sa actual impeachment complaint last year at ngayong taon na ito. Oh. Binanggit din pati si Father Flavio Villanueva bilang isa sa mga pinadalhan ng maleta. Anak ng teteng talaga, mga tol. Sino pa maniniwala dito sa bogus hearing na ito ng mga Cayetano na ito? Naniniwala ba kayo dito? Ha? Anong masasabi nyo, mga tol? I-comment nyo na lamang po dyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. Natatawa ako kasi napakalaking kasinungalingan talaga. Keep safe. See you always ng mga resource person na ito kanina. Diyan po sa bogus hearing. Bye for now, mga tol.